Kaharian sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pinagtiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin,
Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayoy, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang Ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang Ama ng maraming bansa. Ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Panglat, wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindamin ng mapituwin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang poong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumataan sa templo ng poong mahal. Nagpupuri walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, ito, napakita sa kanya sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki, ay ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ni San Jose, ang esposo o kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria at amain ng ating poong Jesus Nazareno. Kapag tingnan po natin ang mga pagbasa, isa po ang lumilitaw na tema at ang tema po ay tungkol sa matuwid. Ang matuwid, si Haring David ay matuwid, pero sabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh, hindi siya ang magtatayo ng templo, bagkos ang kanyang magmana na anak, at ito po si Haring Solomon. Sa atin ding salmo, ang lahi na matuwid ay hindi po magwakas. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay kanya pong ipinamalas na walang maliw. Sa ating ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 4, verso 13 hanggang 22, hindi po naging matuwid o pinagwalang sala ang lahat ng tao sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan, ito yung tradisyon na tinatawag ng mga Hudyo o mga Hebreo na Torah. Bagkos, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Roma, dahil sa pananalig ni Abraham. At dahil lahat tayo nananalig sa Diyos na gagaya ni Abraham, magmana rin tayo sa pangako na ibinigay kay Abraham at magiging mga anak ng Diyos. Kaya dito rin ang matuwid ng tao, ang pagiging matuwid ng tao, hindi dahil sa tradisyon, bagkos naging matuwid tayo sapagkat isinasabuhay natin ang ating pananalig sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 24, ito naman ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang nasintro po dito ay ang tungkol kay San Jose, kung ano ang kanyang ipinasya. Dahil nakatakda silang ikasal kay Santa Maria, pero natuklasan ni San Jose na nagdadalang tao itong si Santa Maria na hindi pa naman sila ikasal. Kaya
magdiborsyo sana o iwanan niya sa lihim. Pero nakita sa kanyang panaginip, si Anghel Gabriel nagsabi sa kanya, ang nasa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria at ang pinaglilihi ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na Espiritu Santo, tinanggap ni San Jose. Kaya sa kanyang pagtanggap, siya ang amain. Naging, ang tawag doon, siya ay nagbigay ng ating Panginoong Hesus sa tinatawag na lahi o linya ni Haring David. Dahil mula po sa linya ni Haring David, si San Jose. Kaya matupad yung pangako ng Diyos na si Yahweh na iligtas ang bayan ng Israel sa pamagitan ng isang Kristo o Mesiyas sa pamagitan ng lahi mula kay Abraham at mula sa lipi o lahi ni Haring David. Kaya ito'y ginawa ni San Jose dahil po sa versikulo 19, Kapitulo 1 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, mayroon pong salita doon. Ang salita po doon ay dikaiosin. Dikaiosin, ito po yung sa salitang Hebreo na tsadak. Tsadak, ibig sabihin matuwid. Nasa salitang Latin naman, justus. At itong justus o tsadak o dekaios, ito po ang dahilan na si San Jose ay nagpasya ng mabuti. Ano kaya pag iniwan ni San Jose ang mahal na Birhen Maria? Di hindi matutuloy ang ating kasaysayan ng kaligtasan dahil nabuwag ang pamilya. Dahil gusto ng Diyos na maging buo ang pamilya upang ipeg sa atin na tayo rin nananalig sa Kanya ay maging buo din na pamilya at hindi nagkawatak-watak. Bagkus, naging buo kasi dumaan siya sa pamilya ni San Jose at ni Santa Maria upang kanyang ipahayag na sa pamagitan ng pamamaraan at tinatawag na kalakaran ng tao o sa buhay ng tao na mayroong pamilya, dapat doon ang kaligtasan dadaan. Salamat sa pagsang-ayon ni San Jose. At ang pagsang-ayon niya, ito yung tinatawag na dikaios. Dikaios ibig sabihin, siya ay matuwid. Kailangan tayo ay gagaya din kay San Jose na maging matuwid sapagkat kapag tayo namuhay sa matuwid, kapag tayo nabuhay sa kabutihan, kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos o tumatalima sa Kanyang kalooban, kapag tayo ay nakinig una sa lahat sa mensahe ng Diyos at sinusunod natin anuman ang mga paraan at napahayag lang kay San Jose sa pangitan ng panaginip, siya pa rin ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos upang ipakita sa atin na ang halimbawa ni San Jose na maging responsable na tatay ay maaring gawin din ng lahat ng mga tatay at maaring gawin din ang gaya ng ginawa ni Santa Maria at ni San Jose ang maging pamilya na siyang maging puwaran upang ang lahat ay magkaroon ng buo na pamilya. Hindi nagkawatak-watak ng pamilya. Hindi pamilya na nagdiborsyo. Hindi pamilya na kung saan iba ang sinasama ng nasa bahay. Hindi ang isang pamilya na kung saan sa kabilang bahay si tatay o si nanay. Hindi isang pamilya na kung saan hindi magkaunawaan, nasa loob sila ng tahanan, dapat tahanan. Tahan na. Tigil na sa kung anong mga klaseng pag-uusig, panggugulo, mga negatibo na mga pamamaraan, tahan na. Tahanan na kung saan lahat ay nagkaroon na ng mag-isang diwa. At sa pag-isang diwa ang tahanan, ito ay nabuklod na isa at nabuklod ng isa. Diyan po maranasan ang tunay na Diyos na kung saan ang Diyos ay gusto niya ang kapayapaan. Ang kapayapaan na sinasabi na Shalom, Erini, na
kapayapaan na nagmula sa puso. Kapayapaan sapagkat ang mga tahanan ay hindi po naniniwala na magkahiwalay ang tao sapagkat handa una sa lahat na dahil sa kapusukan ng tao, kahinaan ng tatay at nanay, wala namang perpekto na tatay at nanay at mga anak, kailangan ang isang pagpapatawad, kailangan ang kabukasan ng loob, kailangan ang pagtanggap sa isa't isa, kailangan ang tunay na pagmamahalan na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring habag ang bawat isa upang maitayo ang tunay na pamilya na nababatay hindi sa kung ano na mga external at mga material na mga bagay at hangarin, bagkus sa tunay na internal na kapangyarihan ng pag-ibig na ito'y higit pa sa lahat ng mga kapusukan ng puso ng tao. Higit pa sa lahat ng hilig at ninanais ng tao sapagkat nagpahayag na sa pag-ibigan at pagmamahalan, naging matibay ang tahanan, naging matibay ang pamilya. Naroon ang diwa ni San Jose na sa sulat ni Papa Francisco, siya ay may puso ng tulad na ama. Patris Cordi. Patris, tatay, Cordi, puso. May puso ng tulad ng tatay. Kahit hindi siya tunay na tatay, ang puso niya ay siyang nagluwal sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pagmamahalan sa tahanan, ang pagmamahalan na ipinapahayag ng pagkakaisa at pagiging responsable na tatay at nanay, ay siyang tunay na huwaran ng isang pamilya na nasentro sa Diyos. Kailangan na ang bawat tahanan sa ating modernong panahon, hindi po nasentro sa mga moderno na gadgets, na kung saan ang tatay at nanay lagi na lang doon sa cellphone kung ano mga ginagawa sa cellphone at computer, at nawala na ang mainit na pagtalastasan, komunikasyon at pagkaroon ng pagpapahayag sa malalim na emosyon na kung minsan hindi ito mabigkas ng salita, bagkus madama lang sa puso sapagkat napakalalim. At itong napakalalim na pagmamahalan ay siyang lalago, ay siyang magpapatibay na ang tahanan ay may nagtatahan na sa lahat ng mga negatibo at ang siyang yumayabong ay pag-ibig na tunay sa bawat isa sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, sumusunod. Kapag ka mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag ka may pag-ibig sa tahanan, sa pamilya, nariyan ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos pa nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nalaog sa ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang panampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Sa pagtugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagbabatibago ng kanilang buhay kay Kristo
sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang pagsisikap, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong ganang loob at pamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming panampalataya. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lamika ang masahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Berhing Maria ay sinawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang esposo o kabiyak ng puso ng mahal na Berhen Maria. Nilob mong magpakasal kay Mariang Berhing Mahal, ni San Joseng maasahan sa panagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri siyumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal makaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pupusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin napatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus sapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng paypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbinyay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Lingkod na maasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan, salungan sa kagalakan, ang poon pinaglingkuran. Ang aking biyaya sapat na sa inyo, dahil ang aking kapangyarihan ay lubos na maipamalas sa iyong kahinaan. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan, saluhan sa kagalakan, ang poong pinaglingkuran, tulad ng maawaing Ama, sinasalubong tayo, ibinabalik
ang ating dangal, tinutulungan tayong bumangon at nagagalak. Lingkod na maasar, mapagkakatiwalaan, gantimpala'y iyong kamtan sa duwan, sa kagalakan, ang poon naglingkuran. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria, at yung pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mo lagi at manatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, ngayong dakilang kapistahan ng kanyang amain ni San Jose, kabiyak sa puso ng mahal na Birhen Maria. Salamat sa lahat ng mga narito at lahat ng mga naugnay smita ng social media platform. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Si San Jose ay tulad ng isang tunay na ama. Higit sa lahat, iniluwal niya mula sa kanyang puso ang ating Panginoong Hesus na kanyang minamahal. Kaya siya'y nagiging matuwid o tsadak, dekayos, o justus, righteous o matuwid. Dapat ganun din tayo. Tularan natin si San Jose sa ating buhay na naging matapat, responsable sa kanyang tungkulin bilang ama ng pamilya at naging huwaran sa pananalig sa Diyos. Ngayon na po ang paguspas. Mangyari pa mitaas bagya, mga bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, may itang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Ngayon lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin yung ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin,
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno. Ligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dingarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.